Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu 2 hours ago. Pinost niya yung bahay ni PRRD. Ito sa nakikita natin sa labas, ano? Pati ito yung sa loob. Ayan, yung nakatalikod si PRRD. Okay. We really miss you, sir. Kawawa ka naman, sir. Hindi mo man lang pala napa-artificial grass ang buong garahe. Isa lang na square na mat na mukhang artificial grass pang white ng feet. Yung green do, no? May green, yun ang sinasabi ni ano. Parang actually, di ko gets aesthetic mo. Sir, sana makabalik ka na agad para makabawi kami lahat sa iyo. We know you miss your durian and Coke Zero. Ay, ang bigat ng kalooban itong kalagayan ng mga Duterte, kasi ito yung bahay na itong bahay na ito na kung saan nakatira ang ating dating Pangulo is ibebenta na. Bakit ibebenta? Kailangan nila ng pera. Na nagsabi na yan noon si BP Sara pa na kung kinakailangan we will sell properties, at ito na magsisimula na kasi grabe ang pinagdadaanan nila, no? Maliban sa lungkot, tayo nga mga supporters nalulungkot tayo, how much more sa direct immediate family, nakakalungkot So maliban sa lungkot, yung gastos, yung pagbiyahe-biyahe nila papuntang The Hague para magbisita, gastos nila habang nandoon, pagkain, hotel, talagang gastos. Tapos ayaw naman nilang tumanggap ng donation. Lalo akong napapabilib sa Duterte family. I'm sure maraming gustong mag-donate. Pag i-open up nila na kailangan namin ng tulong nyo, nako, magdagsaan ang magbibigay. Kaya lang ayaw nilang gawin yon. At nakita ko yung purpose. So, kung sa Bisaya pa, agwantahon na lang nila habang may makakaya pa. Kaya napakasakit. Agwanta. Ito, may nagbasa ko sa mga comments. Tanong ni Kipi Chu, andyan pa ba tarp sa labas? Kasi kahapon naglagay na sila ng tarpaulin for sale. Mayroong nagpost dito na nasaan ba yun? Wala na. Alas 5 this morning, wala na, hindi na nila makita ang tarpaulin. Ito, isa sa nag-comment, Ronald Bato de la Rosa. Nag-response siya talaga. Ito, basahin ko Kaluoy in taon ni Mayor. Moabot ragyapon, sir, ang adlaw sa panudya sa tanang nagdaog-daog nimo, sir. Lingin ang kalibutan, sir, agwanta lang usa dinha, sir, makabalos ra lagita. So, Tagalog ko lang, binisaya Kawawa si Mayor. Darating ang panahon, sir, na paniningil sa lahat na nagdaog-daog o nagpersecute sa iyo. Bilog ang mundo, sir. Magtiis ka lang muna dyan.
lintik lang ang walang ganti o makabalos. Will have revenge. Sabi. So, nag-respond si Kipicho, wala lang. Umiiyak lang na emoji ang response ni Kipicho. Ito si Gib de la Cruz. Senator, usa ka sa among gilauman sa Senado, tinaga na namin sa bato na ipaglalaban mo lagi ang tama at katarungan para sa bansang Pilipinas. Dave Heidelberg to Senator Bato, yung totoong malasakit at ugmamahal niya para sa kinabukasan ng bansa natin na palitan pa ng labis na kalungkutan. Laban po, Tatay Digong. Yon ang masakit. Ang hirap isipin. Kung sino pa yung pinaka-the best na presidente na dumaan sa ating bansa, siya pa ang naghihirap ngayon. Anyway, kanya-kanyang paningin lang. Sa mga anti-Duterte, wala siya. Pinaka-worst, yung mga anti-Duterte. Tingin nila sa kanya. Bagay daw, deserve daw ni Tatay Digong yung ganyan. But tayo na mga DDS, na mas marami tayo, laban lang tayo, alam natin kung sino, ano ang nagawa ng ating minamahal na Tatay Digong. At tama yung sabi niya, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. At malapit na yan. So ang problema natin, how long? Gaano katagal ang ating Tatay Digong? Kasi yung edad nga niya 80 years old na, may sakit, pumapayat na, walang ganang kumain. So, dasal. The best thing that we can do now is dasal na despite sa opposition ng prosecution, yung kanyang interim release, walang imposible sa dasal na sana may God's favor sa mga judges at payagan siyang temporary makalabas. Kahit hindi siya uuwi muna sa Pilipinas, kahit saang bansa, importante nasa labas siya. At madalaw siya ng mga mahal niya sa buhay dahil yan ang napakahirap, yung nag-iisa siya sa loob. So dasal po. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talaandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Abot na gid ang yero. Ihatag kang anti para nga ma-repair nila ang ilang mga daot nga balay. Karon mo na ni ang atopsan tagaan na mo gero silupin og sako lang. Ang gero mo pud ningal kuan na gid kayo, daot na gid kayo. Og karon ante pila na day katuig ang imong balay? 35 na ni ka tuig. Oo. Nagpasalamat ko kay hanabangan mi aron ma-repair ang among balay kay tan-aw ga kuan na katuluan na. Oo. So, ang imong atopante nga yero gisapawan lang nimo og mga silupin. Silupin. Oo. So pila na day kabuk ante imong anak? Siya man ang kabuk. Siyam kabuk imong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa. Oo, ang imong edad ante pila na pod? Kuan naman ko. 55 na. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong pagkuan ante sa inyong panginabuhi. Kuan. Mga gabi ug mais. Gabi lang og mais. Oo, nani man gid ante nga mukaon man gid ta bisag unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante mag-atop na mo. Oh. Lagi. So ang kuan ante, kinsay mo tabang sinyo sa pag-atop? Kana ang akong anak. Kanang imong anak ra. Oo, so salamat. Naman mako-instate nimo kay tigulang naman. Tigulang na. Oo. So, salamat kayo ante. Ang nanguha man gani sa kahoy ako ra.
Ikaw rang nagkuha ka. Kaya di man na makapamili sa kay kuan man. Naayang sakit. Oo. Sige, auntie, salamat. Kay nahanabangan